Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Sa pangalan ng programang ito ay muli pong bumabati ang inyong lingkod na si Brother Ren at umaasang nasa mabuti kayong mga kalagayan pagkatapos ng mga bagyo na dumalaw sa ating dako. Ay sana po ay hindi kayo napinsala ng gaya ng mga napinsala sa ibang mga bansa. Dahil dito ay ipagpatuloy po natin ang ating mga pagtalakay ng mga tungkol sa mga salita ng Diyos na atin pong sinasaliksik sa kanyang banal na aklat o sa Biblia. At gaya po ng mga nakararaan, lagi po kayong welcome, pati ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay, na tayo po ay sama-samang mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Tunguhin na natin ang ating teksto at sa pagkakataong ito ay babasa tayo dito sa aklat ng Apokalipsis o yung tinatawag na Revelation. Ang kapitulo ay 1 at ang talata ay 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Dito po ay nagsalita ang Panginoon at ang kanyang salita ay kinote ng apostol na si Juan. Ano po ang sabi ng Panginoon sa talata? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon. Yung pong Alpha at Omega, ang kahulugan nun sa Biblia ay beginning at end or ending. Sa Greek alphabet naman, yung Alpha ay first letter at yung Omega ay last letter. Dito po tayo sa definisyon ng mga banal na kasulatan tungkol sa sinasabing Alpha at Omega. Sino raw po ang Alpha at Omega? Ayon sa ating nabasa, ang Panginoon. Ano ang malinaw na deklarasyon ng Panginoon na ito po ay sinipi at isinulat ng lalaking si Juan na lingkod ng Panginoon? Ako, iisa lang po, ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon. Ipinaliwanag po ba dito sa talata kung sino yung Panginoon na tinatawag ding Alpha at Omega? Kasi sabi Panginoon sabi ng Panginoon, siya raw ang Alpha at ang Omega. Meron bang pagkakakilanlan o deskripsyon kung sino ang Panginoon na nagpahayag, nagdeklara na siya raw ang Alpha at ang Omega? Doon po sa tekstong English, ang sabi, beginning and ending, o yung pasimula at yung wakas at yung darating.
Dito binanggit din yun eh. Kaya lang ang sabi, ngayon at nang nakaraan at sa darating. Which was, which is, and is to come. Ayun. Yung nakaraan, yung kasalukuyan, at siyang darating. Yun ang Panginoon na Alpha at Omega. Kung siya pala yung darating, sa makatwid bagay ang Panginoon, aka Alpha at Omega. Yung aka also known as ang Alpha at ang Omega. Alamin din natin sa sulat ng Apostol Juan, sino ba yung darating na tinatawag na Alpha Omega? Na siya, ayon sa kanyang sariling pahayag, siya rin po yung Panginoon. Basahin natin dito rin sa Revelation 22:20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon. Sino yung Panginoon na tinatawag na Alpha at Omega? Yun daw darating. Sino yung nabasa natin na Panginoon na darating? Ang linaw po, ako'y madaling pumaparito, sabi ng Panginoong Jesus. Ano ang pagsigunda ni Apostol Juan? Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Malinaw po yung Alpha at Omega. Yung beginning at yung ending. Siya ring darating ang wika ayon sa talata ng Biblia, at nang hanapin natin kung sino yan. Kasi ating tinugay-gayan Alpha Omega, siya ang Panginoon, siya ang darating. Binasa natin, sino ba yung Panginoong darating? Si Jesus Christ. Ergo, siya po ang Alpha at ang Omega. Kasi siya yung darating. Ngayon, baka gusto nyo ng mas tuwiran, na deklarasyon. Sinasabi ba talaga ng Panginoong Jesus na siyang darating, na siya ang Alpha at Omega? Basahin natin. Dito rin sa Revelation o Apokalipsis, ganito po ang nakasulat, 22:13 naman. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Tiyak po, isa lang to Kasi yung pronoun na ako, pang-isahan yun hindi plural yun hindi pang marami. Kaya nga nung basahin natin yung pahayag ng Panginoon sa 1:8 ng Apokalipsis, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon. Binasa natin naman dito, ako ang Alpha at ang Omega. Sino yung nagsasalita rito? 22:13 ng Apokalipsis o Revelation, si Jesus Christ. Klarong-klaro mga kapatid. Kaya nga ginawa nating step by step. Binasa muna natin Revelation 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi
ng Panginoon. Sino yung Panginoon na Alpha at Omega? Siya raw darating. O binasa natin sa Revelation chapter 22, sino yung darating na Panginoon na may titulong Alpha at Omega? Si Jesus Christ daw. Ngayon, meron pa tayong binasa. Talaga ba na may deklarasyon si Jesus Christ na siya nga ang Alpha at ang Omega? Malinaw po, 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula, beginning at ang wakas, end or ending. Napakalinaw po, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, balikan natin uli yung tekstong Batayan 1:8. Doon may binabanggit yun daw Alpha at Omega o yung Panginoon na darating, makapangyarihan sa lahat, Almighty. Yun ang translation nun sa English. Lumilitaw dito yung Alpha at Omega o yung Panginoon na darating, na kinlaro natin sa Biblia, walang iba kundi si Jesus Christ. Pumarito ka nawa, Panginoon, kasi sinabi na ng Panginoon, ako yung madaling pumaparito. Pag sinabing madaling pumaparito, ibig sabihin, siya ay madaling darating. Kinlaro din natin o binasa kung sino yung Panginoon Jesus na yon, sinabi niya, siya mismo ang may pahayag, ako ang Alpha at ang Omega. Ngayon, baka naman ang pumasok sa isip ng iba, dalawa yan. Hindi po, isa lang. Kasi alam naman ni Jesus Christ yung Revelation 1:8 na sabi ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega. Panginoon, si Jesus Christ ayon sa 22:20. Paririto si Jesus Christ ayon sa nasabing talata. At dun sa 22:13 naman, malinaw na sinabi ng Panginoon, ako ang Alpha at Omega. Kung dalawang magkaiba yan, iba yung Alpha at Omega sa Revelation 1:8 at iba yung nasa Revelation 22:13, di sana sinabi ni Jesus Christ, ako man ay Alpha at Omega. O kaya sinabi ni Jesus Christ, kami, para plural, hindi. Kaya nga ang pronoun ako sa chapter 1 at sa chapter 22, iisa lang yan. Ngayon, yung si Jesus Christ ang darating na Alpha Omega, madaling tanggapin ng tao yan Kasi halos lahat ng relihiyon, yan ang pinapangaral ang darating si Jesus Christ. Alangan namang ngayon tanggihan nila na yung darating na Alpha Omega ay si Jesus Christ. Ngayon, madali yun Pero yung puntong makapangyarihan sa lahat o Almighty, doon baka hindi nila agad matanggap yun. Basahin natin. Ano ang katunayan dito rin sa Apokalipsis na si Jesus Christ yung Almighty? Basahin natin. 4:8. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Paglilinaw lang po, doon sa 1:8, wala yung word na Diyos o God Pero sa translation sa Tagalog, meron. Although wala namang problema doon kasi yung Panginoong makapangyarihan sa lahat, ito, binasa ko na, 4:8 ng Revelation, Diyos yun ano ba ang isang dapat nating mapansin dito? Yun daw makapangyarihan sa lahat.
o yung Almighty, siyang darating. Sino ba yung darating? Si Jesus Christ nga Ay anong description ng darating? Makapangyarihan sa lahat, Almighty. Natural, itong Revelation o Apocalypse, hindi magkakasalungat yan. Kasi ang sumulat niyan, si Apostol Juan Kaya kung ano yung sabi niya sa chapter 1, yun din ang sa chapter 4, yun din ang sa chapter 22, sa isang aklat lang. Baka sabihin ng iba, parang imposible yan. Sa tao talagang hindi madaling tanggapin yan. Ngayon, para lalo pa niyong madaling unawain, pwede nating balikan yung video natin, nung nakaraan. All things were made by Him. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha niya, yung Creator. Sino yun? Ayon sa ating video, si Jesus Christ. Pag sinabing Creator of all things, Almighty God nga yan. Makapangyarihan sa lahat. Alangan namang nilikha ang lahat ng bagay. Langit, lupa, dagat, yung mga nasa langit, heavenly bodies, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, ginawa at lumitaw dahil sa kalooban ng Diyos. Alangan naman pagdudahan pa natin na Almighty yan. Ngayon, kung ang itinuturo ng mga kasulatan, ang Almighty, yung darating, at yung darating si Jesus Christ, sampalatayanan natin. Paniwalaan natin, panaligan natin. Kung hindi natin panaligan, reminder lang po, yung sabi ni Jesus Christ, doon sa nakaraang video, if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kapag hindi kayo sumampalataya na ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Babala na yun ng Panginoon. Ano ba yung kahulugan ng siya? Sino ba ang tinutukoy? They understood not that He spake to them of the Father. Pag sinabing ang tinutukoy niya ay yung Ama, ibig sabihin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag hindi raw sumampalataya ang tao na siya yung Ama o yung Almighty sa ibang talata ng Biblia, you shall die in your sins. Mabigat po yan. Pag ang tao'y namatay na taglay ang kasalanan, imposible na siya po ay makarating sa ipinangakong bayang banal. Kaya dapat sa tao sumunod kay Jesus Christ. Sinabi niya, siya ang may sabi. Nando naman yan sa nakaraang video natin at sa iba pang mga video ni Brother Ren. Meron din video si Brother Ren, Juan 8:19. Meron video si Ren, Juan 8:40. Ini-explain yung definisyon ng nasabing talata. Nasa inyo na po yung matyagang pakikinig para maragdagan ng ating mga pag-aaralan o titimbangin tungkol sa kalagayan o tunay na kalagayan ng Panginoon. Pero definitely, yung kanyang pagiging Alpha at Omega, hindi siya tao. Lalo na kung ipagpilit ang tunay na tao. Alpha at Omega nga, paano magiging tao yan? Sana po ay makatulong ang pagtalakay na ito sa inyong mga pagsasaliksik. Salamat po sa inyong pagsubaybay.